La Rosa, former Chief PNP. Sen, mayang buntag si Admar, si MJ sa SMNI Pulso ng Bayan. May buntag, Admar at MJ at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa ating lahat. Opo, good morning din sa lahat ng mga kapwa ninyo, kabalyerol, na high blood dito sa mga ginagawa ng House Quadcom. Sir, ano pong pakiwarin ninyo doon sa ginawa na pag-contempt kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva? Makikita mo naman no, sa hearing no, kung anong ginawa nila ay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva. Sabihin na kanila na lying. So, anong magagawa ni Wilkins? Na that's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned. Kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So, hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PANDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas na yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongcayo Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto lang sirain para ito malugmok at sila maghari-harian. At yun ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within, hindi from the outside, from within, mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitous na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman Sen ng mga tao nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw. Sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad Investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, no? Sobra talaga, no? Umabot ng 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalo nagagalit at lalo napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house
ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip nila, titingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang dipinsahan ng Senado. Ngayon, ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So, ngayon, imbes na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung ang lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip na yung ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon, nirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, pawang katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, masakit para sa akin na parang bang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay walang magagawa tungkol sa mga ganong klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na with his current medical condition na bagong opera, inoperahan yung shoulder niya, kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Camp Crame, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saang hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa, talagang pinaparana sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zulaika Lopez. Ganon, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya nga magdusa ka, ikulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital. So sobra kaya nga nasabi ko, kung ako ang Chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano lang yung ordinaryong tao? Antuteng ka, Edmar, MJ. Yung power of contempt ng Senado at ng lower house, ng Kongreso in general, yan, ang rational behind dyan is to make sure na siya ay makaka-attend sa hearing. Yan ang power of contempt yan. Just in case, sabi mo, umiiwas sa hearing kasi nandun sa hospital, inoperahan ang shoulder. Kung gusto mo siyang mag-appear, ang pag-cite mo ng power of contempt is for him to force him to appear before the hearing. At kung wala na kayong hearing, natapos na, wrap up na yung hearing, terminated ang inyong hearing, like what they have said, tapos na yung last hearing na nila yun, ano pang purpose para kunin mo yung tao sa ospital at dalhin sa House of Representatives? Para lang ipakita mo yung power mo over sa kanya? Mali po yun. Dahil ang Kongreso po ay walang power, hindi kami korte na magpataw ng punishment. Ang ginagawa lang ngayon kay Grijaldo is punishment yun. Punishment yun sa kanyang sinasabi na hindi maganda na napasama daw yung imahe ng Quadcom. Punishment yung ginagawa nila, hindi yun yung to compel his presence during the hearing. Dahil wala ng hearing. Tapos na, nag-terminate na yung kailangang investigation. Ang rule of thumb nga dyan, kung meron kang kinontempt, then tapos na yung hearing mo, nag-close ka na, nag-terminate ka na, by all means, i-release mo yung mga pinagkukontempt mo.
Ganun po yan. Hindi yan punishment yung citation of contempt. Citation for contempt. Hindi yan punishment kundi to ensure his presence during the hearing. Ngayon, wala nang hearing, bakit mo pa ikukulong yung tao? Dahil lang, galit kayo. Dahil nagsabi ng totoo si Colonel Rinaldo at kayo ay napapasama sa publiko. Wow, how ruthless this Quadcom is. No? Sobrang abuse of power talagang ginagawa itong mga tao na ito. Opo, Senador, may buntag si Admar po ito. Balikan ko lang po si General Villanueva kasi hindi po matatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon. And along the way, tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari, kukwestiyonin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung Cavite pa kami. At nung gumraduate siya, ay namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba? I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute nung plano, nung rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon? Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, no? Pwede naman namin iutos yun. Kasi ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, mayroon siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun ang na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. We have to lead by example, Admar. Talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker. Mga hostages at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, huwag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayo ang mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operasyon, si Wilkins, yung tinamaan ng bala doon sa loob. Kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA-ABB na
naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay, nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see the napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Po. Senador, dito po sa investigasyon po, no, lalo na dito sa halimbawa dito po sa confidential funds po, no. Gaano ito kadelikado kasi parang binubuksan nila itong nagiging sistema ng pamahalaan, lalo na binubuksan nila ito dito sa mga magiging or kalaban ng Estado kasi alam naman natin yung purpose ng confidential fund. No, ngayon, binubusisi nila at pinaka-recent yata, meron daw 1,000 na pumirma daw doon sa kontrata na hindi ma-verify doon sa Philippine Statistics Authority. So kung ito po ay talagang pababayaan nila, ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Office of the President, na meron din ganitong uri ng confidential fund. So papaano ngayon yung pamamaraan na paglaban natin, lalo na doon sa mga terorista, sa mga kumakalaban sa Estado? Kasi parang binubuyang-yang natin sa kanila yung nagiging sistema po, delikado para sa national security. Ano po nakikita nyo dito, Senador? Ganito lang yan, Edmar. Kapag ang kaliwa ay ginagamit ng gobyerno, sila nakikianib sa kaliwa para sirain yung kanilang mga kalaban sa politika. In the end, the whole nation will suffer. Kasi sila rin mismo, ay alam mo na yung mga kaliwa na yan, talagang maghanap ng paraan yan. Ultimately, hindi lang yung kalaban lang sa politika, sila mismo, magsisisihan sila. Sila rin mismo kakainin sa kanilang diskarte na ginagawa ngayon. I tell you, magsisisi rin sila in the end. Dahil itong mga magkakaliwa, hindi yan hinto. Pinagbigyan mo ito ngayon at talagang tuloy-tuloy na yan. So, what will happen? The ultimate winner of all this political brouhaha are the leftist groups. Yung CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway yung Marcos at Duterte. Sila ngayon ang panalo. Both Marcos and Duterte groups, blacks are losers pagdating dito sa sitwasyon na yan. Sigurado ako. Opo, maliban pa dito sa magiging masaya ang CPP, NP, NDF, yung mga nasa sindikato rin, particular na itong mga drug lord, dahil biruin mo ang mga nagiging convicted na mga involved sa illegal na droga, sila pa yung nagiging mga witnesses. Ayun nga, sobra sila they are so ang term yan, masyado silang talagang they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes. Kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung Colonel Acerto na yan. Ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte. Anong ginawa ni Acerto? Nung binigay niya sa akin yung informasyon na about sino yun? Yung hinahanap lang Chinese. Kalimutan ko na pangalan ng Chinese na yun. Yung hinahanap lang Chinese man, nasabi nila na economic advisor pa ni President Duterte. Michael Yang. Michael Yang, yung nagbigay siya sa akin ng impormasyon about Michael Yang. Pumunta yan sa
White House. Sabi niya sa akin, sir, ganito, may info ako na ganito. Ganun. Sabi ko, kailan pa yung info na yan? Sir, anong year ba yon yung nangyari dyan sa Maykwan, sa Toril, yung Cebu Laboratory sa Toril, 2002 ba yun? 2003? Nangyari? 2002 pa yung info na muna yan. Ngayon, 2016 na ngayon. 2002 pa yung info mo na yan. Tapos 2016 na ngayon, hindi mo pa rin na-validate? Sir, ganito. Sige, sabi ko, sige, you are the deputy director ng PIDIG. I-validate mo yan. At kung validated mo, operitan mo. Wala tayong pakialam kung sino yan. Dahil si President Duterte mismo, nung mayor pa siya, nagsabi sa akin, tingnan mo itong mga Chinese na aligid sa akin, ha? Kapag na-confirm nyo involved dito sa droga, upakan nyo. You know what to do. Conduct operations laban dito sa mga tao na ito. Huwag nyo pabayaan na mamamihasa kung sila involved. Yung informasyon na yun, dala niya, sabi ko, sige, operitan mo, i-validate mo. Kung validated, operitan mo. Alam mong ginawa niya, sir, to? Imbis na i-validate yung information na dala-dala niya against Michael Yang, anong ginawa? Nag-facilitate siya ng pagpasok ng mga magnetic lifters na laman-laman yung napakalaking haul ng droga. Yung mga magnetic lifters na yun, sila ang nagpa-facilitate sa custom kasama si Jimmy Guban, yung intelligence officer ng customs. Lumabas nga nung nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee si dating Senator Gordon, lumabas talaga na sila ang nagpapa-facilitate. Tapos ngayon, ito na. Gumagawa na sila ng istorya ngayon na Duterte daw, pinakamalaking sindikato pagdating sa droga. Dahil ang binapasihan nila, yung claim ni yung Mark Taguba na nililink na si Pulong Duterte at si Manscarpio through yung Small Abilira. Ganito pong napakasimpleng napakasimpleng pagkaintindi na yun. Nililink ni Mark Taguba. Ngayon, si Mark Taguba, anong sabi ni Mark Taguba? Kung ako, sir, ay may kasalanan man dyan sa nangyari ngayon na nakapasok yung mga droga through the magnetic lifters, wala po akong kinalaman dyan sa droga, sir. Ang kasalanan ko po hindi sa droga, kundi yung TARA system. Bakit ko pinapacilitate yung mga pagpasok ng mga container bus na yan dito? Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Kung alam ko lang, hindi ko ginawa yan. Pero ang kasalanan ko lang talaga is yung TARA system. Bakit ako nagbigay ng SOP? Ngayon, sabi niya na yung lumapit siya kay Small Abilira. Merong nag-introduce sa kanya kay Small Abilira para smooth flowing yung kanyang operasyon diyan sa customs. Naghanap siya ng sasandalan. So ito namang Small Abilira, kung totoo man yan na tumanggap ng pera galing sa kanya, kasi claiming to be close kay Pulong Duterte at kay Manscarpio, kung tumanggap man ito ng pera galing sa kanya, ang purpose naman on is para mag-SOP, para magkapera. Hindi naman para magpapasok ng droga, kundi magkapera kasi siya mismo nagsabi. Si Mark Taguba nagsabi na, sir, wala pa akong kasalanan sa droga. Ang kasalanan ko lang ay yung TARA system, yung pag-facilitate ko makapasok yung mga container yan. Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Ngayon, lumapit siya kay Small Abilira para lumakas at smoothly yung kanyang operations. Nagbigay siya ng SOP doon kay Small Abilira na nagkiklaim na may connection siya kay Pulong at kay Manscarpio. So, purpose ni Small Abilira para makatanggap na rin siguro ng pera para mang-SOP, yung TARA system. Ngayon, sila na ang nagpapasok ng droga. Kung hindi nga alam ni Mark Taguba na siya po palang laman nung mga container ban na yun, how much more si Small Abilira na nangingi-SOP lang ng pera galing sa kanya, tumatanggap lang ng pera sa kanya para
smooth sailing yung kanyang operation sa customs. Di ba? That's the logic behind all these things. Tapos ngayon, pinipilit nila na ng Quadcom na ang pinakamalaking sindikato ay si President Duterte. Yung napakasakit po, no? Dahil sabi ko sa iyo, Admar, sabi pa ni Akop na binudol daw namin ang taong bayan. Binudol daw namin ang Pilipino. Ako, I swear before the graves of my fallen policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight in our war on drugs. Yung mga tao ko na namatay, I swear before their graves na hindi ko pula po kaming intensyon ni Pangulong Duterte na mabudol ang Pilipino. Wala po. Na kaya napakasakit sa akin yung sinasabi ni Congressman Acop na binudol namin ang Pilipino. Baka siya ang may intensyon na mambudol ng Pilipinas dahil sa pagpupumilit nila na palabasin na masama ang Duterte administration. Sila ang gusto mambudol. Opo, at nakapagtataka dahil umabot pa ng ilang taon after nitong bagong administration, doon nila binusisi ito ng husto, kapansin-pansin na talagang meron silang ibang target po, Senador, kundi ang pag-usig dito sa mga Duterte sa lahat ng mga koneksyon nito. Halata man, Admar, no? From the very start, halata man talaga. Sino ang gusto maging presidente sa 2028? Di ba? At sino ang tao na sa likuran nitong Quadcom nito, nag-organize ng Quadcom? Yung apat ko, no? AJK, War on Drugs, Pugo, at yung Accountability of Public Officials. Sino nag-organize itong apat na committee na ito? Para i-connect lahat ito kay Duterte. Talagang politika ito. I-connect lahat ng mga inimbestigahan ng apat na committee na yan to pin down the Dutertes. Pero nagkamali sila. Lalo nagalit sa kanila ang taong bayan. Dahil alam ng taong bayan kung ano ang peace and order, ano yung na-experience nila, nakatiwasayan sa panahonan ni Pangulong Duterte. Opo, at mismong rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte makapagpapatunay niya nung pagbaba niya na napakataas ng kanyang ano. Kasi kung ipagbabasehan mo yung ibang mga administrasyon, pag nasa last part na ng kanilang termino, bumababa ang kanilang mismong mga rating. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas mataas pa doon sa kanyang, kumpara doon sa kanyang pag-upo, yung kanyang pagbaba, Senador. Kaya nga dahil dyan sa naramdaman talaga ng taong bayan kung anong klaseng liderato ang pinakita at pina-experience ni President Duterte sa kanila nung siya pa ay nanunungkulan. Iba talaga, ibang-iba talaga, Admar. Yung talagang dinidibdib niya yung kanyang pagiging presidente, ginawa niya kung anong dapat gawin ng isang matino na presidente. Ginawa talaga niya lahat yun. So, kaya kahit anong akusasyon na pinupukol nila kay Pangulong Duterte, it would not make a dent yung paniwala ng taong bayan sa kanya dahil na-feel nila na-experience nila during the 6 years. Lalo na kung hindi naging si Pangulong Duterte ang presidente nung COVID, palagay natin, itong administration na ito ang nakaupo sa panahon ng COVID. Naku, awan ko kung anong nangyari sa Pilipinas. Opo. Senador, last topic na lang po, kaugnay po dito sa PhilHealth. Kasi lumalabas sa mga balita, kaya daw wala nang subsidiya mula sa gobyerno ay parang naging parusa ba dahil hindi ginagastos ng PhilHealth yung pondo na inilalaan sa kanila. Sa tingin po ninyo, ganito ba dapat ang parusa or yung mismong nagmamanage mismo ng PhilHealth na hindi ginagamit, dapat yun na lang ang disiplinahin instead na mismong yung institution or yung serbisyo ang tatanggalin? Tama ka dyan, Admar. Tama ka dyan. Bakit parusa-parusa pang iniisip ninyo? Na ang magdudusa dyan sa parusa na ginagawa nyo sa PhilHealth ay ang taong bayan din, mga membro ng PhilHealth na nangangailangan ng basic medical services pagdating sa panahon na sila magkakasakit. Mali po yun.
Mali po yun. At nakalagay sa batas ng PhilHealth, klaro yan masyado sa PhilHealth Act, na yung syntaxis na nanggagaling sa mga liquor at tobacco at sa mga sugary products at a certain portion, no? Certain portion of earnings of PAGCOR and PCSO ay talagang nakakalaan yan na papunta doon sa PhilHealth. Nakalagay yan dyan. Ngayon, saan mo gagamitin yung pera na yun? Binabayulit mo yung batas. May batas na nga tayo nagsasabi na yung syntaxis na yan pupunta sa PhilHealth. Hindi mo nga ibibigay sa PhilHealth. Saan mo gagamitin yan? So, klaro, binabayulit natin ng batas. Through that pag-zero natin sa budget ng PhilHealth, tayo mismo gumawa ng batas at tayo rin ang nagbayulit ng batas. Po, Sen, huling mensahe na lang po ninyo sa taong bayan, lalo pat panahon ng Kapaskuhan at sana may maaninag pa tayong kaunting pag-asa sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. MJ at Admar, ang aking lang mensahe sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, kahit na gaano kayo ngayon kahirap sa buhay, kahit gaano ngayon kalungkot ang iyong sitwasyon, huwag kayong magpapatalo sa sitwasyon na yan. Kailangan gamitin ninyo itong Pasko para gumanda ang buhay ninyo. Please be happy this Christmas. Kahit na wala tayong hirap sa pagkain, hirap mahal ang bigas, hirap kayo makabili ng mga pagkain para sa Noche Buena at saka Buena Noche, please be happy. Be happy. Huwag natin sayangin itong tsansa na magiging happy tayo despite the difficulties that we're facing. Magpakasaya tayo ngayong Pasko. Yun lang po ang aking mensahe para sa inyo. Use the spirit of Christmas to your own advantage para lumigaya naman kayo. Yun lang, Admar at MJ. Ug daghang salamat sa inyong paghatag kanako og panahon para may siwalat yung dapat kong may siwalat. Thank you. Merry Christmas, Senator. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, natin sa